Nabigo nga po mga idol ang Golden State Warriors noong nakaraan kung saan nasayang ang performance ni na Buddy Hield at Brandon Podziemski. Masyado rin naman ditong nag-struggle si Stephen Curry na nagtala lamang ng 3 points sa kanyang 1 out of 10 shooting sa field goal at 1 out of 8 naman sa 3-point line. At dahil sa pagkatalo, meron na silang 46 wins, 32 losses bilang number 6 sa West. At ang pagkatalo nito ng Golden State hindi napigilan pa ni Stephen Curry na magreklamo sa mga referee dahil ang mismong rason bakit siya nag-struggle at nawala sa rhythm dahil sa dami ng non-call sa mga laban. Hinahawakan, hinihila at ilang beses nga daw siyang sinasaktan ng mga Houston Rockets player, ngunit isa man sa kanila mga referee hindi man tumawag ng foul. Pinabayaan nga daw sila ng mga officials na pisikalin sila ng sobra ng Rockets hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang rhythm sa buong game. Samantala, bago pa magsimula ang game ng Lakers laban sa OKC Thunder kahapon, marami ng mga analyst lalo na ang ESPN na nag-expect na magiging easy win ito para sa OKC Thunder since sila ang best team. Ilang beses na nga tinalo at tinambakan ng OKC ang Lakers nitong mga nakaraang laro, kaya napaka-imposible talagang matalo sila nito sa loob mismo ng kanilang home court. Pero ibang-iba ang plano ng Lakers matapos nilang tambakan at hindi pa pormahin ang OKC Thunder. Pinagplanuhan nga talaga nila ng mabuti kung papaano pigilan ng offensive power ni Shai Gilgeous-Alexander. Hindi nila binigyan ng pagkakataong makakuha ng free throws. Sa katunayan, ginamit nga nila ang kanilang huling challenge upang hindi lamang makakuha ng momentum si SGA sa free throw line. At kasabay ng pagkatalo at pagdomina ng Lakers sa Thunder, marami sa mga ESPN ng analyst na nagsimula ng humingi ng tawad sa pagdududa sa kanila, lalo sa kakayahan ni Luka Doncic. Ayon sa mga ito, kung ganun lamang nga daw kaganda ang performance ng Lakers, siguradong kakayanin nilang mag-compete sa mas malakas na contender pagdating ng postseason. Sa kabilang banda naman, simula nga po nang magtamo ng injury at mawala si Damian Lillard sa Milwaukee Bucks, expected nakakayod nga ng husto si Giannis Antetokounmpo. Ngunit imbis na matalo, mas lalo pa nga sila ditong lumakas sa hindi inaasahan. In fact, meron nga silang kasalukuyang 4-game winning streak na rason bakit umangat sa 44 wins, 34 losses ang record bilang number 5 sa East. Lumamang rin naman sila ng 1.5 games kumpara sa top 6 na Detroit Pistons, kaya expected na magkakaroon sila ng rematch ng Indiana Pacers sa first round. At isa sa mga patuloy na rason ng pagkapanalo kahit hindi kompleto ang lineup dahil kay Giannis Antetokounmpo na todo kayod sa pagbubuhat sa Milwaukee Bucks, kung saan napipilitan siya ditong magtala ng 30 plus points and triple-double per game. Ito lang naman ang nag-iisang paraan para mabuhat niya ang Milwaukee sa panalo. Pero ayon sa ilang mga analyst, hindi nga daw magiging sapat kung si Giannis lamang ang opensa ang gamit, dahil kung gusto nilang mag-compete, kailangan nilang pabalikin si Damian Lillard.